Manifesto para pabagsakin ang Marcos admin, halos 10,000 na ang pirma. Last weekend, lumutang ang usap-usapang kodita laban sa kasalukuyang liderato ng gobyerno. Bunsod ito ng ikinalat na panawagan ng withdrawal of support sa Administrasyong Marcos ng dalawang dating militar na sina dating Brigadier General Johnny Macanas at retired Captain Clemente Enrique na hindi naman sikat to make a dent sa kaisipan ng hanay ng retired and active military sa taong bayan. Na pirma dyan sa change.org in 3 days, makikita mo na kinakabahan sila. Dahil sa inyo, kinakabahan sila. Yung 200 natakot yung Kongreso, 200 general. Sa loob ng 3 araw matapos magsimula ang isang manifesto upang ligwakin si Pangulong Bongbong Marcos sa Malacanang, ay umani agad ito ng libo-libong pirma mula sa taong bayan na gusto ng pagbabago sa pamamahala ng ating gobyerno. Nais nilang kilalanin na bagong Pangulo sa Republika ng Pilipinas si Vice President Sara Duterte dahil na rin sa betrayal of public trust sa administrasyon ni Pangulong BBM. Matatandaang nagsimulang mag-alboroto ang mga aktibo at retiradong general ng Armed Forces of the Philippines matapos nitong mapag-alaman at mapanood ang isang video ni BBM na gumagamit ng ipinagbabawal na gamot at nais nga nila itong tanggalin sa kanyang pwesto bago pa tumanak ang dugo. Komento pa nga ng mga dismayadong netizens, dapat lang hanggat maaga pa, lalo lamang lala ang pagnanakaw nitong mga nakaupo sa administrasyon nitong Pangulong Marcos. Kung di tayo magkakaisang Pilipino, malinaw, talamak na ang pagnanakaw nitong administrasyon na nakaupo sa gobyernong Marcos, hinahayaan o binabaliwala lang ni Pangulong Marcos. Di dapat manatili sa gobyerno ang mga ahas, gahaman, ganid, demonyo. Ligwakin na ang taong maitim ang budhe. Marcos layas. Hindi deserve ng mga Pilipino ang bangag na president. Bakit pumayag ang military at si Bongbong ba talaga ang nagbibigay ng command sa kanila? Aba, pag si FL ang nagkukuman, hindi dapat sila susunod. Sa ngayon, nagtatawa sila eh. Kasi ang pumirma lang, 6,000 lang. Ano ba yung 6,000 lang? Hindi sila natatakot sa 6,000 na pirma. Ang takot niyan, pagka umabot na milyon-milyon. Pero sa 5,000, 6,000 na pirma, dyan sa change.org in 3 days, makikita mo na kinakabahan sila. Dahil sa inyo, kinakabahan sila. Yung 200 natakot yung Kongreso, 200 general. At saka si General Manager, si General Anesthesia, hindi walang takot si General Anesthesia walang nararamdaman na-injectionan sa spine. General Anesthesia. Saka general patronage, no? Yung mga nagpirma na PMA, luko-luko itong mga aso na ito. Hindi sila natakot. Natakot yung Kongreso. Sipin nyo sa 6,000 na ngayon, and then still counting. Pagka umabot yan ng 100,000, marami yon. Ibig sabihin, medyo may say na yung 100,000. Pag umabot yan ng 1,000,000 in the next few days, grabe. Ibig sabihin, marami tayo na nag-iisip ng parehas na gusto nating ma-address yung concerns natin. In fact, nawala na tayo ng tiwala sa administration. Kaya withdrawal of support. Yun. So ano yung mga pwedeng mangyari? Number 1, status quo. Status quo. Bakit status quo? Walang pagbabago. Hindi mabago. Paano? Kunyari, pumirme isang 100,000 lang, o 5,000, 6,000, o kaya 10,000, o kaya 1,000,000 na kamo. 1,000,000, sasabihin naman, 31 million yung bumoto sa akin eh. 31 million yung bumoto sa akin, I have the mandate, 1 million lang yun. Wala, di ba? Wala, still the president. Yun. So, status quo. Ibig sabihin, he'll run he has the mandate hanggang 2028. Iba yung wala yung mandate. Wala na yung mandate, ibig sabihin, yung sa 31 million, you have about, kalahati? 15, 16, mga ganon, thereabout. 16 million yung boto, yung nag-ano sa kanya. He doesn't have the mandate because nagsalita na yung mga tao. Ganon yun. And ang bumoto kay Inday Sara is 32 million. So, kumbaga sa nagwi-withdrawal ng support yung 16-20 million,
And then doesn't have the mandate. And then sinasabi ng na si Sara na yung presidente. Why are you so atat na i-withdraw yung support? Ba't hindi mo bigyan ng tsansa para matapos niya yung term niya? Para malinis niya yung pangalan ng mga Marcos. Kasi hindi mo pwedeng isaalang-alang yung mga nangyayari ngayon na nakita natin, mga nakaraan na linggo at buwan, isa't kalahating taon, malinaw yung mga pangyayari, pag tahi-tahiin mo yun, connect the dots, we have a government that is oppressive. Oppressive. Talagang walang pake sa Pilipino. Talagang tinitiris tayo. Yun yung dating. Ayaw yung justice hindi na ibibigay yung justice. Yung ito niya ginawa kay Celis tsaka kay Doc Lorraine. Gusto niyo ba mangyari sa inyo? Patawag kayo sa Congress and then lang kayo? Tag dito. Resource speaker kayo. Tapos hindi sang-ayon yung sinasabi mo. Oy, contempt. Kulong ka. SMNI, suspendido ka kasi hindi sila sang-ayon sa programa mo. Tatakutin ka na tanggalin yung franchise. So, may mali eh. May mali. Oppressive nga no? Oppressive. Baliwala sa kanila yung rights mo. Ang sa akin kasi, teka muna. Binoto kita, I deserve an explanation. Mula do sa pera, do sa resolution 10 na yan, yung pera na yan. Mali yan. Bakit kayo nagli-liquidate ng walang resibo? Certification lang. That will breed corruption. Mali yan. Tapos hanggang ngayon, walang nagsasalita. Walang explanation. Sana man lang may magsabi na malinis ako, ganun ba? Ako, ito, resibo. Yan. That in itself gives, recovers yung credibility ng tao. Pero you have an institution ngayon in question, Senate and Congress. That's the problem. Kahit anong depensa gawin nila, kahit anong salag, hindi mawala yung ng tao. At least para sa akin. Ewan ko kung sa inyo, kung gano'n ang thinking nyo. It breeds corruption, really. Magli-liquidate ka, certification lang, kasi honorable ka. Paano kung hindi ka honorable? Kasi the honorable title, ikinabit lang yun nung naboto ka ng tao. And mind you, ang pinakamaboto is 200,000. Malaki na yon. Yung iba dyan, mga 60, 70,000, 100,000 kasi may mga kompetensya. Yung walang kompetensya, mga 200 something thousand. So, sipin mo 200,000. Tapos ngayon, parang sila'y nasusunod. Nasaan yung presidente? Na 31 million yung bumoto. Yung first lady na walang bumoto kahit isa. Bakit nadidinig mo ngayon sa mga birada ng mga vlogger, bakit ang first lady ang nagko-control? Pwede naman siya binoto eh. Anong right ng first lady padalin yung bansa natin? Anong right? Anong right ng Speaker of the House? Desisyon ng bansa natin. Desisyon na yan, chacha na yan. Desisyon na yung mga NPA na yan, yung pistoks na yan. Anong right? Because we gave the mandate to a president with 31 million voters. Sa kanya natin binigay. Nasaan ang Pangulo? And dahil sa kawalan ng Pangulo, and then yung question mark ngayon na sinasabing humihitit sumisingot, sumisingot ng cocaine, dangerous yon. Ipapaubaya niyo ba yung future ng anak ninyo, ng pamilya ninyo, na halos tapos na yung war on drugs, ang laki nung pinagbago. Dati-dati may nananakawan sa kalsada, mga ganun ba? Ang laki na pinagbago ng Pilipinas. Tapos ngayon, bumabalik. May resurgence, bumabalik. Bakit? Yung presidente. Tapos kung ikaw, maliit ka na tao, maliit na tao, wala kang pangalan, natukhang ka, kasi, suspicion, kakatukin ka. Hello, sino ba nagdodroga dito? Knock. Sino nagdodroga dito sa bahay ninyo? Kasi may balita kami, may tip kami, may nagdodroga dito. Kung amin na kayo, tukhang nga iimbitahin namin kayo, marehab na lang, para tapos na.
Ito, presidente ng Pilipinas ang may question. Nasaan yung agency na magtutukhang? Nasaan yung maglalakas ng loob ng mga tao na i-enforce yung mga batas natin ukol sa war on drugs? Wala. Kasi nga presidente ng Pilipinas. Ano yun? Kaya nga double standard, pangit. At yung pagtagal na walang sagot, may problema. Kasi pag hindi ka sumasagot, umiiwas po ka. Napakasimple lang yan. Yung magpa-press conference ka meron akong nabalitaan na may nagsasabi dito ng mga vlogger na nagdodroga daw ako, meron daw video. Tarantado yan Ilabas nyo. Ihahamon pa ng labas. Ilabas nyo. Sige. Ilabas nyo. Kasi mali yan. Ako hindi. Tapos sabay magpa-drug test ka ng walang bias ng drug test. Supervised properly ng mga tao na mapagkatiwalaan. Hindi nagtago, walang salita Lumipas yung bagong taon, ang tagal-tagal ng kwento hanggang ngayon, ang lumalabas pang balita ngayon, napapraning ang Malacanang at hinahanap yung video para bilhin. So sa akin, whether may akong makitang video o wala, that's not that sa akin Katibayan na lang yun. Parang na lang yun palamuti na, may video, tama. Ang sa akin kasi, basta merong question ng pinaka-commander-in-chief mo, nagdodroga, delikado ang bansa natin na maging narco state. Kasi yung presidente mo, adik. Kung ang adik ang presidente mo, malaking allegation yon. Patunayan ninyo. Hihingan ka ng proof, yun ang sagot nila. Gago pala kayo, bopol kayo Ang taong bayan walang panahon sa ganyan. Na may allegation ng nagdodroga ka, ipakita mo sa taong bayan to gain that public trust. Yun ang mahalaga. Ibinigay siya yung boto. Hindi, isasapalaran ko ba'y pamilya ko, yung mga anak ko, apo ko, para magmamana sila ng Pilipinas na parang tayo? Na parang sa South America? Patayin ka pagka nag-ingay ka? Kaya nga, hindi dapat palakpasin yan. Yun yung sa akin. Kaya yon. Pero kung kunyari, tinatawanan lang kayo, tinatawanan lang ako, wala yan. Wala yan. 5,000, kita mo yan, wala yan. 5,000, 6,000. Bali wala yan. Pero if it continues, kaya kayo, i-share ninyo, tanong nyo kung sino yung may gusto. Basahin, kung gustong mag-indicate, then fine. Tapos share nyo lang. Because this is being done in a peaceful manner. We are exercising our rights well within the framework ng Constitution na ino-oppress ka na nga, yung gobyerno mo nga pinipigil yung paglabas ng katotohanan, tapos noon ang sinasagot nila mga vlogger at mga troll na tirahin yung mga naghahatid ng good news, yung kita niyo yung mga sino ba? Sila SAS. Marlica. Sila General Macanas. Ewan ko sino pa yung ibang vlogger. Tinitira sila. Si Aratiles. Lahat sila. So, pinapadala, tinatapatan. Sa akin may tumatapat na rin. Pero for all I care, kahit sirain, sabi ko nga, kahit siraan ako na siraan, it will not change. Bagkus na dadagdagan pa ang pananaw ko na sirang-sira kayo sa akin. Government of the Republic of the Philippines, President, BBM, down the line. Hindi na kita presidente nga Si Sara na yung presidente. Nag-withdraw ako sa iyo Mr. BBM, First Lady, lahat kayo, down the line. Speaker, You have brought the country into a situation where it is really clear na nasa delikado tayo. Imagine yung mga ahensya ng gobyerno corrupted. Kung ano yung gusto nyo, tapalan nyo ng pera. Boom! Pera ng taong bayan, itatapal nyo, nanakawin nyo, tapos yung tatapal nyo, and then magawa nyo yung gusto nyo. And then mapapalitaw ninyo by intimidation. And that is wrong again. Intimidate nyo yung gusto nyo mangyari. And dapat yung masamanda mo, bunutin na kagad. Ganun dapat. That's why, alam nga naman magkudeta. Alam nga naman
military junta. No, ayaw namin ng ganun. Mga bopol. Ang gusto namin, sabihin yung ano namin, yung pananaw namin, di nyo sinasagot eh. O yung resolution 10, sinagot nyo, hindi. Yung SMNI na yan, yung ICC na yan, yung peace talks na yan, sinasagot nyo ba? Walang sumasagot sa amin eh. Nainis na kami. Ang yayabang ninyo, mga arugante kayo. Lahat kayo. Arugante. Tapos nun, isasagot nyo sa amin, tatakutin nyo kami. Mali yun. Kaya, ayun, pupirma ako ng manifesto. Because, gusto ko yung alam sa inyo, mali ang ginagawa nyo. Sa kangkungan kayo pupulutin. Okay, ano yung pwedeng mangyari? Malinaw na yung malinaw na yung manifesto. May Facebook link, no? Makita yung picture doon, nandun ako, kadete ko, nandun katabi ko si Apo, FEM Senior. Katabi kami. Bastusin nyo ako, parang binabastos nyo yung tatay. Kaya magkatabi kaming ganun magkasama kami. 4 na beses kong nakamayan yan eh. Tapos nun, siya yung presidente nung nag-graduate kami. Oh. Muntik na ako mag-presidential security noon, tinanggihan ko lang, nag-volunteer ako, gusto ko muna, gera-gera, fight muna ako, counterinsurgency. Ranger man ako eh. So, itong mga taon to, bastos-bastos, hindi man lang tas nananakot, tanggalan ka ng pensyon, tanggalan ka ng hamunin akong barilan. Kung matapang ka talaga, magbarilan tayo. Ginaganon ako. Mga loko-loko itong mga Kaya nga kung ako masunod, kung sakali nga, wag naman sana mangyari, magkaroon ng revolutionary government, wag sana mangyari. At kung nagkaroon ng ganyan, ako mismo mag-volunteer ako eh. Kasi ibabalik ng ng military ng ruling government, yung death penalty. Ay nako, yari lahat kayo. O kundi i-revoke yung citizenship ninyo kasi wala kayong karapatan maging Pilipino, tawagin kayong Pilipino, kung inaapin nyo ang kapwa Pilipino. Tandaan nyo yun. Kung aapin nyo yung kapwa Pilipino nyo dahil lang sa pera, ilang libo lang yun o ilang milyon lang yun, pero yung kaluluwa ninyo, binebenta ninyo sa mga amo ninyo na mga tarantado rin, na mga kurakot din. Kaya dapat kayo sama-sama. Hindi sa isla, sa disyerto. Sa disyerto o kaya sa North Pole o South Pole na wala kayong pangginaw. Yung titigas kayo doon, nakaganyo kayo lahat, matigas kayo. Kasi death, is too sudden a punishment. Ang sa akin, mas gusto ko yung paghirapan ninyo at pagsisihan ninyo. Ngayon, para makita, may video pang ganyan, makikita ng mga madla, naku, wag natin pamarisan yan. Mawala yung korupsyon. Mawala yung mga ganyan-ganyan na mga tirada ninyo. Masyado kayong mga mayabang. Well, ngayon, kung di pumirma yung tao, then, okay lang. Status quo, yung number 1. Walang mangyari. Happy pa rin kayo, di ba? Happy pa rin, di ba? So, yun yung number 1 na pwede mangyari. Status quo, walang pumirma. Pabaya ang Pilipinas, wala. Sinayang nyo yung regalo ko. Nagbigay ko regalo sa inyo. Sinapalaran ko yung sarili ko. Sinasapalaran ko yung buhay ko para sa inyo. Tapos, yun yung sagot. Walang pipirma. Tama na yung 6,000. Tama na yung 6,000. Tama na yung 10,000. So, okay lang. O di, tuloy tayo, 2028. Ganun lang. Kung mabot tayo doon sa 2028. Tapos, pangalawa na pwede mangyari, mahimasmasan. Uy, mali tayo, nangangatog na sila. Baka lumabas yung video. So, simula't mula pa, pinaglalaroan na tayo nila, na budol nga So, ang tanong nga, yung laro na, who wants to be a millionaire? Lahat sila, we want to become a millionaire. Kami. O, sige, gawin mo yung gusto kong mangyari, ha? Yes, sir. Yes, ma'am. Yes, ma'am. O, kung ano yutos, yun yung ginagawa. Kaya nga, who wants to be a millionaire? Kaso, naging delikado na, tsaka mabigat na yung mga tanong, yung mga nagtanong na isang tao, 1.8 billion, saan galing yun? Saan gagawin? May sukli ba? Ganun ba? Marami ng tanong. Legal ba yung Resolution 10? O, et cetera. Tapos, si BBM, tinatanong na ngayon, anong tugtog? Ang tugtog, hindi niya alam. Hindi niya maalala, nasa dulong dila niya. And now, the end is near. Yun ang sabi ko sa interview.
So, and so I faced the final curtain. Uy, ano yun? Hindi ko alam. Tapos sabi ng announcer, BBM, meron ka pang isang lifeline. Meron pa isang lifeline. Call a friend. Ay, nga no. Oh, tawag ka. Hello? Hello? Inday Sara? Pwedeng magpatulong sa'yo? Kasi i-reverse ko yung situation, natatalo ko, pero i-reverse ko yung situation para makatapos ako na hanggang 2028. Hello, Inday Sara? Ano yung pangalan ng tugtog? Tapos pinapatugtog nila. Kay Sara kung ano yung sasagot niya. Paano sumagot si Sara? Last year, last Christmas, I gave you my heart. Alam yan. Oh, yun ang kinakanta ni Sara. Ay, nako. This year. Oh, di ba? May sinulat akong lyrics dun eh. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Oh, wala ako sa tono. This year, to save me from tears, I'll give it to someone special. Oh, di ba? Kung yun ang sinagot, sasagot ni BBM. Last Christmas. Ang layo. Ang tugtog. And now,